Hello guys! Sa video na ito, ating ibubuod ang 2016 drama na may pamagat na The Miracle. Bago natin simulan, hihilingin ko muna sana na mag-subscribe na kayo at i-hit nyo na din ang notification bell, para lagi kayong updated pag nag-upload pa tayo ng mga ganitong klaseng palabas. Marami pong salamat. Ang kwento ay magsisimula sa kambal na sila Sumi at Rina. Si Sumi ay mahiyain at lagi lang nagkukulong sa kanyang silid. Siya ay sobra sa timbang at walang tiwala sa sarili. Bilang isang libangan, kumakanta siya sa mga online stream sa ilalim ng pangalang Sexy Diva. Sa paglipas ng mga taon, nakaipon siya ng maraming tagahanga at taga-subaybay kahit wala pang nakakakita sa kanyang mukha. Sa tuwing mag-o-online siya, iniisip ng mga tagahanga niya kung gaano siya kaganda, ngunit alam ni Sumi na kung ipapakita niya ang kanyang mukha, mabilis na bababa ang kanyang kasikatan. Sa kabaligtaran, natupad ng kanyang kapatid na si Rina ang buhay na pangarap ng bawat batang Koreanang babae. Siya ang visual ng isang sikat na grupo ng babae na tinatawag na Miracle Girls. Siya ay nakasign sa isang label at may milyon-milyong tagahanga sa buong mundo. Kilala sa kanyang kagandahan at sayaw, ngunit halos hindi marunong kumanta si Rina. Gayunpaman, siya ang pinakasikat na miyembro ng grupo. Hindi siya gusto ng kanyang mga kasama sa group dahil siya ay mayabang at bastos. Isang araw, ipinaalam sa kanila ng kanilang manager, na si Rina ay nakuha para gumawa ng isang commercial video kasama ang isang sikat na male singer na si Haesung. Ang iba pang mga babae ay nainggit, dahil mas maraming pagkakataon si Rina kaysa sa kanila kahit na sila ay mas mahuhusay na mga awit. Nang maglaon, may dalawang reporter ang pumunta sa tahanan ng mga batang babae upang interviewin ang pamilya ni Rina. Gayunpaman, hiniling ni Rina kay Sumi na manatili sa kanyang silid sa panahon ng panayam, na nahihiya sa kanyang hitsura. Nang tanungin kung mayroon siyang mga kapatid, sinabi ni Rina na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay nag-aaral sa ibang bansa at bihirang umuwi. Kinamumuhian ni Sumi ang kanyang kapatid dahil sa kanyang hindi kaakit-akit na personalidad. Sa kabila ng pagiging kambal, hindi sila nagbabahagi ng anuman tungkol sa kanilang buhay sa isa't isa at palaging nagtatalo. Isang bagay na higit na hinahamak ni Sumi kaysa sa kanyang kapatid ay ang kanyang paaralan. Masyado siyang binubuli ng kanyang mga kaklase kaya palagi niyang binibilang ang mga araw na natitira para makapagtapos. Sa kasamaang palad, ang grupo ng mga bully ay mayroon ding isang sikat na lalaki na nagngangalang Gyu-sok, na labis niyang minamahal. Noong nakaraang taon sa parehong oras, nagpasya si Sumi na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Gyu-sok at binilhan siya ng regalo. Ngunit nahuli siya ng mga bully at binasa ng malakas ang love letter. Hindi pa rin nakakaalis si Sumi sa kahihiyan na tinanggihan siya sa harap ng lahat, ngunit hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niya para kay Gyu-sok. Sa ibang lugar, pumunta si Rina sa set ng commercial at nakilala ang isang kapwa-idolong si Haesung. Mas mayabang pa siya kaysa kay Rina at mas gustong isipin ang kanyang sarili bilang isang musikero kaysa sa isang entertainer. Dahil alam niyang sikat lang si Rina sa kanyang hitsura, kaya wala siyang pakialam dito. Si Rina ay kumikilos gaya ng hinihiling sa kanya ng direktor, ngunit para kay Haesung, ang konsepto ng komersyal ay parang pipi. Tumanggi siyang makibahagi dito at iniwan niya ang kanyang manager para gawin ang damage control. Dahil sa kanyang pagiging mapili, inalis din si Rina sa commercial. Umuwi siyang umiyak at galit sa kanya. Samantala, si Sumi ay tumatambay sa kanilang bakuran kasama ang kanilang aso. Nang siya ay napalingat, biglang tumakbo ito sa labas ng bahay at nawala. Buong araw na hinahanap ni Sumi ang aso, biglang nakita niya ang isang matandang babae na walang malay. Kaya binuhat niyang mag-isa ang matandang babae sa kanyang bahay. Humanga ang matanda sa kanyang kabaitan, dinala siya ng babae sa loob at inihayag na siya ay isang tarot reader. Nang hilingin na pumili ng tarot card, pinili ni Sumi ang pinakabihira sa kanilang lahat. Ayon sa babae, ito ay dapat na magbigay sa kanya ng isang kahilingan. Bagamat may pag-aalanlangan, naisip ni Sumi na makipagpalit ng buhay sa kanyang kapatid. Ngunit pagkatapos, nagbago ang isip niya at humingi ng kakayahang hindi tumaba. Binigyan siya ng babae ng isang kwintas bilang regalo. Habang pauwi kasama ang kanyang aso, biglang nahimatay si Sumi. Kasabay nito, nawalan din ng malay si Rina na nasa kalagitnaan ng rehearsal ng sayaw. Nang nagising ang magkapatid na babae, magkatabi sila ng kama sa isang ospital.
Nakakapagtaka, tinawag sila ng kanilang ina sa iba't ibang pangalan, nagkatinginan sila at gulat na gulat nang malamang nagkapalit ang kanilang mga katawan. Agad silang tumakbo palabas at pinalo ng bato ang kanilang mga ulo, sinusubukang makabalik ngunit hindi gumana ang kanilang ideya. Habang nag-iisip ng iba pang mga plano, tumingin ang mga mata ni Sumi sa kwintas na ibinigay sa kanya ng tarot reader kanina. Naaalala niyang hindi niya namamalayan na hiniling niyang makipagpalitan ng buhay sa kanyang kapatid, at nagmamadaling pumunta sa bahay ng ginang. Pagdating sa lugar, nalaman nilang nagbakasyon ang ginang at babalik lang pagkatapos ng isang buwan. Ang balita ay nakapinsala sa magkapatid na babae na kailangan na ngayong mamuhay bilang taong pinakakinaiinisan nila sa susunod na buwan. Para makapag-adjust sa kanilang bagong buhay, sinabi nila sa isa't isa ang mga dapat at hindi dapat gawin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hiniling niya kay Sumi na maging bastos sa lahat, kumain ng mas kaunti, at magsanay ng sayaw kasama ng kanilang girl group, samantalang si Rina ay kailangan lang maging tahimik para maging katulad ng kanyang kapatid. Kinabukasan, nagsuot sila ng damit ng isa't isa, nagpalitan ng kanilang mga telepono, at naghanda para sa araw na yun. Pumunta si Rina sa paaralan, kumakain ng isang kahon ng merienda na hindi pa niya nakakain sa dati niyang katawan. Wala siyang pakialam tungkol sa pagpalit ng katawan at itinuturing ito bilang isang libreng isang buwang bakasyon mula sa kanyang karaniwang abalang pamumuhay. Ngunit iyon ay hanggang sa pigilan siya ng isang grupo ng mga pulis. Inagaw ni Gyu-sok ang kahon at pinagtawanan siya dahil sa pagkagusto niya sa kanya. Gusto ni Rina na turuan silang lahat ng isang leksyon ngunit natatandaan niyang hinding-hindi gagawa ng ganoon si Sumi at tumahimik. Samantala, pumunta si Sumi sa kumpanya para sa huling rehearsal ng kanilang comeback show. Bilang pinakasikat sa grupo, binigyan siya ng pinakamagandang damit at siya ang unang priority. Gayunpaman, nang oras na para mag-perform, kinakabahan siya kaya nasira niya ang sayaw. Si Haesung, na nanunood ng performance, ay natatawa sa kanyang kakulangan sa talento. Pagkatapos ng rehearsal, kakailanganin nilang magtanghal ng live, dahil sa nerbiyos ni Sumi ay napaiyak siya sa banyo. Hawak niya ang kwintas at nais niyang gawin ang kanyang makakaya sa panghuling pagtatanghal, nang kailangan na niyang mag-perform, hindi niya nakakalimutan ang mga step. Gayunpaman, nakalimutan ng pangunahing bokalista at ng kanyang karibal ang lyrics sa gitna ng live na broadcast. Para matulungan ito, kumanta si Sumi sa kanyang lugar at kumuha ng atensyon. Maging si Haesung ay nagulat nang marinig siyang napakahusay kumanta. Pagkatapos ng palabas, hindi sinasadyang nahulog siya sa kanyang mga bisig. Hindi tulad ni Rina, si Sumi ay nabighani sa kanya. Ibinaba niya ito bago pumunta sa entablado at nagtanghal ng isang kanta habang si Sumi ay nakatitig sa kanya ng may pagmamahal. Sa bahay, nagalit si Rina sa pagkanta ni Sumi dahil pagkatapos bumalik sa kanyang katawan, aasahan ng mga tao na ganoon din ang gagawin niya. Nangako si Sumi na hindi na niya gagalingan sa susunod, ngunit pagkatapos, nag-text si Haesung sa kanya, na hiniling na mag-record ng duet kasama niya. Naalala ni Rina na siya ay mayabang at gusto niyang gawin ni Sumi ang kanyang makakaya para turuan siya ng leksyon. Sa paaralan, natuklasan ni Rina ang journal ni Sumi at binasa ito. Nalaman niya kung ano ang pinagdadaanan ng kanyang kapatid na babae araw-araw dahil sa mga bully. Nang makasalubong niya ang mga ito, ininsulta niya ang makeup ng isang babae. Nang sinubukan siyang sampulin ng babae, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito, na ikinagulat ng lahat. Lumapit si Gyu-sok para hiyain siya dahil sa pagkagusto sa kanya sa ika-100 beses ngunit si Rina naman ay tinawag siyang pangit bago umalis. Naiwang nakatulala ito sa biglaang pagbabago ng personalidad at nakita pa niya itong kaakit-akit. Kasabay nito sa kumpanya, tinext ni Haesung si Sumi na pumunta sa rooftop. Humihingi siya ng paumanhin sa pagiging bastos niya sa panahon ng commercial at tinalakay kung anong kanta ang dapat nilang iduet. Mukhang pareho ang panlasa nila sa musika kaya mas madali silang nakapili. Sa huli, niyakap siya ni Haesung at inanyayahan siyang makipag-date. Sa sumunod na eksena, nasa studio ang dalawa, habang nagre-record ng kanta. Habang nakikinig sa resulta, nauwi sila sa paghahalikan. Sa bahay, umupo ang magkapatid na babae para pag-usapan ang tungkol sa kanilang araw. Dahil pareho silang gumawa ng mga bagay na hindi naaprubahan ng isa't isa, kaya pareho silang nagsinungaling. Nalungkot si Rina dahil may 15 araw pa sila bago magpalit ng kanilang katawan,
ngunit si Sumi ay nagsimulang umibig kay Haesung at ayaw niyang magbago. Bago matulog, hinihiling niya na sana ay hindi na bumalik ang tarot reader mula sa bakasyon. Kinabukasan, nagkikita sila ni Haesung sa rooftop tuwing may pagkakataon. Ine-enjoy niya ang kaunting oras na magkasama sila ng lubos. Samantala, patuloy na binabasa ni Rina ang journal ni Sumi. Ang isang flashback ay nagpakita sa atin na si Sumi ay pumunta para sa ilang musical show auditions. Nakilala siya sa kanyang talento ngunit sa mga blind auditions lang. Maraming direktor ang bumusura sa kanyang talento dahil sa kanyang hitsura. Dahil dito, napagtanto ni Rina na hindi patas ang mundo sa mga tinatawag na pangit na tao. Ang kanyang mga kaklase, na kadalasang nang-aapi sa kanya, ay sumasayaw sa kanyang kanta tuwing recess. Nang tinawanan sila ni Rina, hinamon nila siya na gawin din ito. Sinorpresa niya ang lahat sa pamamagitan ng pagganap ng mas mahusay kaysa sa kanilang lahat. Nagsimulang tumingin sa kanya si Gyu-sok ng kakaiba. Kinabukasan, ginamit ni Sumi ang computer ni Haesung nang malaman niyang pinapanood niya ang kanyang pagkanta ng mga online stream. Nagbigay ito sa kanya ng pag-asa na maaaring magustuhan siya nito kahit na bumalik siya sa normal niyang katawan. Kasabay nito, si Rina ay gumagamit ng computer ni Sumi. Nahanap niya ang sexy diva na online stream channel at hindi sinasadyang nagsimula ng stream habang nasa harap ng webcam ang kanyang mukha. Maraming komento ang dumating na pinagtatawanan ng kanyang hitsura at nawala ang marami sa kanyang mga subscriber. Sa gabi, umiiyak si Sumi habang nakahiga, hinihiling sa kwintas na sana makalimutan na ng lahat ang tungkol sa online stream. Kinaumagahan, nawala ang online stream at wala nang nagsasalita tungkol dito, halos parang hindi ito nangyari. Kahit si Rina ay hindi naaalala ang online stream. Napag-alaman ni Sumi na ang kwintas ay hindi pangkaraniwan, ipinagkakaloob nito ang lahat ng kanyang hiling hanggang ngayon. Sa buong araw, sinusubok niya ang kapangyarihan ng kwintas at natutupad ang hiling sa bawat pagkakataon. Ngunit napagtanto din niya na sa tuwing nabibigyan siya ng isang hiling, isang tao sa kanyang buhay ang magdurusa. Tulad ng humingi siya ng pagkain na gusto niya, ang bagong kanta ni Haesung ay inakusahan ng plagiarism. Katulad ng nalito si Haesung sa kanyang pagtatanghal, hiniling niya na magawa niya ito ng tama. Natupad ang hiling ngunit ang isang crew ay malubhang nasugatan bilang resulta. Kinabukasan, nagkulong si Haesung sa isang studio, nalulungkot sa iskandalo ng plagiarism. Pumunta si Sumi para salubungin siya at tinapos ng dalawa ang pag-record ng kanilang duet song ng magkasama. Sa sumunod na eksena, nasasabik si Rina dahil sa wakas ay natapos na ang 30 araw. Pumunta ang magkapatid na babae sa bahay ng tarot reader ngunit nakitang hindi pa rin siya bumabalik. Iniisip ni Sumi na ito ay dahil sa dati ay hiniling niya na sana ay hindi na ito bumalik. Muli siyang humiling na sana ay makabalik na kaagad ang mambabasa. Bilang resulta ng hiling, kumalat sa media ang paglabas nilang dalawa ni Haesung. Nalaman ni Rina ang tungkol sa tsismis at galit na galit. Nagsabunutan sila sa gitna ng parking lot at kailangang paghiwalayin ni Haesung. Itinulak niya si Rina sa lapag, hinihiling sa kanya na lumayo. Dahil sa ginawa niya, pumasok sa isip ni Sumi na nagustuhan lang siya nito dahil sa maganda niyang muka. Kinabukasan, muling binisita ni Sumi ang tarot reader at nalaman niya mula sa kanyang anak na babae na ito ay namatay dahil sa isang sakit. Ibinunyag din ng batang babae na upang baligtarin ang isang hiling, dapat nilang hawakan ang kwintas at buong pusong hilingin na bumalik sila sa kanilang katawan. Kung hindi bukal sa puso ang hiling ng alinman sa kanila, hindi pagbibigyan ang hiling. Sa wakas, sa paghahanap ng paraan para makabalik, si Rina ay labis na nasiyahan ngunit hindi para kay Sumi. Nang makitang nag-aalala ang kanyang kapatid, ibinunyag ni Rina na kinapopootan siya noon ni Haesung, noong siya ay nasa sarili niyang katawan. Ibig sabihin, hindi siya in love sa mukha ni Rina, kundi sa personalidad ni Sumi. Kasunod ng pag-uusap, nag-wish sila gaya ng sinabi ng tarot reader ngunit walang nagbago. Kinabukasan, nagkita sina Sumi at Rina sa harap ng kumpanya para sa trabaho. Muntikan nang mabangga si Rina ng kotse, ngunit inilagay ni Sumi ang kanyang buhay sa panganib at iniligtas siya. Nang nagising sila sa ospital, bumalik sila sa kanilang orihinal na katawan. Ipinaliwanag niya na si Sumi ang nakatatandang kapatid na babae at tagapagtanggol ng nakababata. Dahil natupad niya ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pagligtas kay Rina mula sa aksidente, nagawa nilang bumalik.
Sa sumunod na eksena, nakipaghiwalay si Rina kay Hesong, na sinasabing ayaw niyang mawala ng brand deal kapag nakita siyang kasama niya. Sa totoo lang, hindi katanggap-tanggap sa kanya ang pakikipag-date at pagmamahal ng kanyang kapatid. Humihingi din ng paumanhin ang maton na si Gyu Sok kay Sumi at ipinahayag na nagsimula na siyang magustuhan ito. Ngunit tinanggihan niya ito dahil mahal niya si Hesong. Pagkalipas ng ilang linggo, nag-organisa si Hesong ng musical audition. Dinala ni Rina ang mga form kay Sumi, hinihikayat siyang lumahok. Si Sumi ay nakakuha ng sapat na lakas ng loob upang pumunta sa audition, isa sa mga dahilan ay dahil gusto niyang makita si Hesong sa huling pagkakataon. Kinanta niya ang kantang nagduet sila ng magkasama at hinangaan siya ng lahat. Sa huling eksena, makikita natin na sina Sumi at Hesong ay nagre-record ng kanta ng magkasama, na nagpapahiwatig na napili siya sa audition. Dito na magwawakas ang ating palabas, sana ay nagustuhan ninyo, marami pong salamat.